Hi guys, my name is Tara and welcome to Uy, Tara, Usap. Kasi name ko Tara. Okay, I'm here with Jello, aka Gilonzo. Yes! Second episode ko na to, so I guess progress. Paano ka pumunta dito? Saan ka pala galing? Makati. Ang layo. Ilang minutes? Parang almost 1.5 ata. Batangas. Diba? Parang pa Probinsya Batangas ka na. Kami naman, parang 30 minutes away kasi sa Antipolo kami nakatira. Lapit lang, Marcos Highway. Oo. Di ba yung ate mo yung volleyball player? Okay, idol ko yan. Okay. So, naglalaro ka din no? Oo. Laro-laro lang. Hindi ako magaling mag-volleyball. Okay, so I will be asking you questions and then we'll go from there. Sobrang cheesy naman ang first question ko. Who believe in you first? Ayan. So, tell me about yung music. Hindi talaga yung music career, pero when did you realize talaga? And sino yung nagsabi sa'yo na, sige, kailangan ko talaga mag-music kasi passion ko to. Okay. So, bale, nag-music na ako since I was a kid. Nag-start ako bumili ng gitara grade 5. Tapos nagtuloy-tuloy na ako until now. And parang naisip ko lang nun, ito lang yung kaya kong gawin. Tapos nagba-basketball ako, mayroon ako ibang stuff na ginagawa. Pero hindi ako sobrang galing doon. Tapos na-realize ko lang, magaling talaga ako sa music. Talaga. Oo, kasi nakilala nga kita, nagigitara ka. Tapos parang yun, doon ako nagsimula mangarap basically. Kasi dati, bullied ako before eh. Talaga? Oo, as in, bullied ako before. Akala ko nga ikaw yung cool kid dati sa Don Bosco. Tapos nung nakabawi-bawi ako, inisip ko lang dati palagi, kapag ako nasa stage na, kahit anong itsura ko, kahit paano nyo ako pagtawanan kapag kakasama tayo sa school, nasa akin lahat ng chicks kapag nasa stage na ako. So, papanisin ko kay lahat. Parang yun lang yung nasa utak ko ng dati. Okay, guys, kailangan natin ng picture niya dito. Ipopost natin yan para makita nyo yung picture niya nung high school at grade 5 siya. Okay, go. So, parang kahit papano, dahil sa mga ginagawa ko, ako mismo yun nagpapatunay sa sarili ko na nagagawa ko yung mga stuff na yun. So, ako yung pinakaunang naniwala sa sarili ko. Like, ako talaga. Kasi, syempre sa family, friends, ganyan. Siguro sa friends, tingin nila sa akin is hobby lang siya. Family ko, hobby lang din. Kasi ayaw nga nila ko ilagay dyan sa career path na yan na music, walang pera dyan. Diba? Mag-architect ka, ganyan. Hindi lang ako nakinig, stubborn. Kasi nga, naniniwala ako sa sarili ko. Tapos nung tinake ko na siya professionally, syempre yung mga pinakaunang naniwala sa akin, partner ko, si Alanis, yan. Friends, yan. Actually, yun, sila Aya. Sila yung mga unang naniwala. Noong una, pinagtatawanan din ako kasi arkitekto ka na, tapos bigla ka nag-rap-rap dyan. May license ka na ba? Magkitake ako this January. So, sana pumasa ako. Pasado ka niyan. Okay. Ayan. Kaya parang, una, tinatawanan nila ako, nakagulat na, noong una, tatawa sila. Oo. Tapos, ginawa ko pa rin siya. Nakita nila na ginagalingan ko talaga. Support na lang. Pero, pamilya ko dati, ayaw talaga. As in, nanay ko, sobrang tutol. Tatay ko, hobby lang yan. Kapatid ko, di ko alam kung kinakayaan nila ako. Yung isang ate ko lang nag-share sa akin. Pero, di talaga nila ako sinusuportahan. So, parang ako, sarado na lang tingin ko. Kasi alam ko na yung gusto kong gawin eh. Kaya hindi ko na lang pinansin eh. Parang kahit pa paano may naniniwala pa rin sa akin. Girlfriend ko, mga close friends ko. Hindi ko naman kailangan paniwalaan yung buong mundo para gawin kayo isang bagay, diba? Correct. Minsan kailangan mo lang ng 3, 2 tao. Kahit isa nga lang. Kahit nga isa nga lang eh. Diba? Ikaw, parang ano sa tingin mo? Sinong unang naniwala sa'yo? Asawa ko, syempre. Hindi ko alam kung familiar ka, pero alam mo, ang dami kong boys nung high school. Uy, hindi Hindi, like, syempre, dami kong crush. Syempre, yung mga boss ko niyan, ang dami, ganyan. Tapos, sa St. Mary, ganyan. Dami akong crush. Tapos, alam mo, never nag-last yung relationship ko. As in, boyfriend, girlfriend na, para mga years, ganyan. Wala, yung asawa ko yung first time. Na nag-iisa. Alam nyo ba, would you believe 7 months pa lang kami ng asawa ko, nabuntis na ako. Hala, girl! Yun yung longest time. Yun na yung longest time ko ng relationship. Nabuntis pa ako. Pero awa ng Diyos, 8 years na kami ngayon. Diba? Oo, alam mo siya, parang sabi niya, alam mo may potential kay bungangera ka. Sabi ko, ganun talaga. Pero syempre, as we mature, we realize na syempre, growth din, character development din kahit papano na you get to grow kung ano man yung kinagisnan mo, di ba? So, 8 years ago, gano'n nakalayo si Tara dati? Layo. Parang
360. Parang kung may 400, 1,000 degrees, yun talaga. Ang layo talaga. I mean, nakita mo naman ako, sabay tayo nagpa-party sa pool. Palas na ba ngayon? Ano ba? Palas, di ko nang alam. Anong pangalan na ng pool club ngayon? Wala na, Tang Wala Island. nang Valkyrie ngayon. Iba na din. Ano ba? Silo na. Silo. Oo, so, way back, Valkyrie pala, magkakilala na kami ni Jello. So, imagine anong year yon. And may early night pa. Ngayon, wala nang early night. At may cable car pa sa, Pasay Road. Pasay Road. Ngayon, wala na. So, imagine, ang tagal na talaga. Actually, nakikita ko naman talaga yung music mo dati pa. Mhm. Ang impression ko nga sa'yo, parang, parang kabusi siya si Moirang lalaki. Di ba? Totoo, di ba? Ewan ko, pero sige, thank you. Hoy, totoo. Nakikita ko yung, sabi ko, naging Moira na siya. Naging Moira na siya. Sabi ko, okay, sige. Tapos nakita ko nga nag-music ka. Sabi ko, parang, it's rare to see people na they pursue what they wanted in life, Mhm. 'di ba? Parang outside of society, parang they still pursue it kasi yung iba, syempre gusto natin profitable tayo kasi nga paano tayo mabubuhay kung walang pera. Pero at the same time, parang I really admire those people na talagang they do it just for the passion, 'di ba? Kasi ako, pag bang gagawin ko for the passion, parang ang passion ko talaga is maging mom. Yun yung nangyari pala sa akin. Yun yung gap, I guess, na i-share ko sa'yo na nung naging mommy ako, parang yun yung naging inspiration ko sa lahat ng bagay. Parang I do things because of my daughter. So, yung next question na tayo. What's the kindest thing someone has said about your work? Kindest thing? Feeling ko, kapag sinabi nilang kumonekta sila sa mga ginawa ko. Ano nga ba yung genre mo? Ano ba bang tawag doon sa genre na yun? Ngayon, medyo nasa R&B ba siya? Hindi. R&B trap na hip-hop. So, nadalaro doon. Okay. Pero wala pa talaga yung, medyo mas trap siya, no? Medyo, yung mga dati kong tracks trap. Gets. Pero yun nga, nagbabago talaga ng music. Ngayon may paparating ako so malayo na dun sa dati. Yes, so nakwento mo before na parang yung family mo, limited yung support. Mm. So, was there a time ba na parang, ayoko na, nakakapagod na to. Una, di ba, time-consuming, effort-consuming, financially, lahat, spiritually. May time na naisip ko na sa second year na tinitake ko siya professionally. So, naramdaman ko na yung ups and downs Parang, Like, alam mo, papunta ka na doon. Oo, tapos biglang, Sabay biglang wala pala. Papunta ka na doon, wala pala. Dumami na yung wala pala. So, parang andun na yung tanong na, ako na yung magtatanong sa sarili ko na, kasayang ka ba ng oras sa ginagawa mo? Baka mamaya, puro ka passion dyan, tapos di mo na kaya buhayin sarili mo. usually yun yung question. Di mo na kaya buhayin yung ibang taong kailangan ka, ganyan. So, paano yan? Titigil ka na ba? So, nagkaroon ako ng time na depressed talaga ako na baka nagsaya nga lang ako ng oras, ganyan. Nalungkot ako. Pero nung na-realize ko lang din, sige, anong gagawin mo? Parang, anong next mong gagawin? Bumalik ka sa buhay na corporate ka ulit, mag 9 to 5 ka. Okay naman yun, sure pera yun. Pero, sabi ko, ito ako parang andito ako sa zone ko, sa music, parang feeling ko, kaya ko mag-succeed kasi, sobrang naniniwala ako sa sarili ko na every galaw ko meron kang iaangat Kung akala mong maangas ka na ng 2023, mas maangas ka pa ng 2024, tapos mas maangas ka pa ng 2025. Kung consistent mo siyang ginagawa, di ba parang finifeed mo lang yung yung progress mo. Yung progress mo. Tapos parang, bakit hindi mo maabot yun? Bakit ngayon ako mag-iinarte after ng 2 years ko na itong ginagawa? Bakit ako titigil ngayon? So, yun, parang basically sarili ko yung kalaban ko na kapag sinabi ko na it's go time, go na natin to. Parang, hindi na para magdrama pa, hindi na para umiyak pa, mag-existential crisis na tama ba itong ginagawa ko, ganyan. So, yun. Hindi ako nag-give up. Pero, may naisip ka ba hanggang kailan mo siya gagawin? May ultimatum ka ba sa sarili mo? Binibigyan ko pa sarili ko ng at least 5 years Kaya, ang dami pa yung dapat mangyayari. Alam mo, show up ka lang. Kahit saan anong gig yan, kahit sa tabi-tabi lang yan, sa bangketa lang yan, show up ka lang, show up kasi hindi mo alam na nandiyan pala yung opportunity. Diba? Parang ako, show up lang. Ikaw, may ganun ka? Nag-give up? Tabaon ako sa utang. Parang 1.4? 1.2? Tabaon ako. Tapos parang one day, pagising ko, ang dami ko loan. Di ba alam niyo yung online loans? Kaya ngayon, advocate na ako ng loan apps kasi naranasan ko yun.
Okay, so, kasi syempre wala akong credentials, wala pa akong mayor's permit. In order for you to get a mayor's permit, you have to have a physical office. And I cannot apply kasi wala akong office kasi nga virtual. So, saan ako nag-apply? Di sa online loans kasi madali. Tapos walang requirements. Tapos at least 25,000 pesos. Nabaon ako na parang nagpatong-patong siya para ako makabayad dun sa loan ko. Utang ulit ako hanggang sa utang ng utang. Eh, meron ako nag-end na contract. Malaki na yun sa akin dati, 150 per month. Eh, 2 years yung contract ko. Week yung cancellation ko. Parang you can cancel anytime. Tapos nag-cancel. Eh, meron akong, yung empleyado ko 13. Paano yun? Gets? Paano yun? Hindi ko alam paano mangyayari. So, loan ako ng loan. Tapos, hanggang sa nakafocus na ako sa pagbabayad ng loan, hindi ko na nabibenta ng maayos yung services ko. Kasi na-depress na ako, parang gigising ako, iiyak na lang ako. Tapos nangaharas talaga sila. Yung parang papatayin kita, ganyan, papahiya kita. Eh, syempre, digital marketing agency ako, nakakahiya. So, ang nangyari, dito na tayo. Paano natin nasolve lahat ng bagay sa mundo? Nasolve ko siya. Binenta ko yung kotse ng daddy ko na, yung iniwan niya sa akin. Deads na kasi yung daddy ko eh. So, parang sobrang sama ng loob ko. So, shit, ayoko ibenta to kasi, may value talaga, sentimental. Binenta ko yun. Nung pagkabenta ko dun, medyo nakaluwag-luwag na ako. Nakapagbayad ako ng utang. Tapos, dumagdag yung client ko bigla. Tapos, alam mo ngayon, 3 na yung kotse namin. Parang baka naman tayo sa podcast na ito. 3 yung kotse namin, brand new. Maka-epal yun. Oo, naging 3 yung kotse namin. Tapos napatayo namin to. Alam niya ba, nung binenta ko yung Starex na yun, parang feeling ko end of the world na. Feeling ko hindi ko na kaya bumili ng kotseng bago, kaya ayoko ibenta. Tapos, alam mo, talagang tape lang talaga. Tapos, ayun na, 25 employees, tapos malalaking clients. Tapos, binigay talaga ni Lord. Hindi ko din alam kung paano, pero nangyari. Yun, give up na ako. May 1.2 kayo. Siyempre, mamamatay ka na nun. Paano mo mababayaran yun? 'Di ba? Yun, may mga times na ganun. Kaya sabi ko, yung mga nagnenegosyo, yung mga artist, naiintindihan ko. Kasi, bakit ako magiging motivational speaker if hindi ko naranasan lahat yan? Kaya ngayon, nag-iipon ako ng mga negative ko, yung mga down and lows ko, para magagawa kong long message. So, moral lesson pala dito, benta mo yung kotse ng tatay mo. True. What do you hope people feel when they hear or see your work? Siguro, ang pinaka gusto kong ma-feel nila is yung ini-imagine ko ma-feel nila habang ginagawa ko yung kanta. Halimbawa, gumawa ako ng kanta about sa nawalan ako, namatayan ako, ganun. Tinranslate ko sa kanta. Yung story na ginawa ko doon, gusto ko ma-feel ng tao na kung ano man yung nawala sa'yo, kahit hindi tayo parehas ang tinutukoy, maramdaman mo yun, ganyan. So, gusto kong kumonekta lang. Kumbaga yung purpose ko naman sa paggawa ng music in the first place, parang to connect. Yun talaga yung Yun yung pinaka-motto ko na hindi ako gagawa ng kanta for the sake na may rhymes ako, for the sake na may tono ako, may pang hit to. Hindi, gusto ko talaga magkwento. So, parang very lyrical ako sa mga ginagawa ko. Lyricist, gano'n? Hindi resist talaga na ayoko, lalo na tumatanda na tayo eh. Hindi na ako Ikaw para lang. oo nga pala, ako lang. Tumatanda na ako. Hindi na ako para mag-spit ng kawalang kwentahan na maririnig ng iba. May ganun pala. I really admire that, Kasi yung iba parang, eto uso ngayon na to, no? Ito yung gagawan ko. Which is, para sa akin, kung artist ka na nagpapakilala ka, bakit mo gagawin yung isang bagay na nagawa na ng iba? Na parang, kung gusto mo lang kasi ako, ganun ko tinitignan yung music eh. Siguro, ganda perspective niya. nasa, kayo din, parang as a starting company, di ba? Ay, hindi kami na nagagaya ng Pero, di ba soon? Kasi syempre, sabi nga nila kailangan mo lang talaga magsimula. Syempre, sa una, kulang-kulang ka pa sa inspirations, wala ka pang banat masyado. If you could go back and hug your younger self, what would you say? Like, if yung 5-year-old or yung grade 5 na nag-gitara, anong pwede mong sabihin sa kanya? Na kung babalikan ko siya, sasabihin ko sa kanya ng tama ka ng pinangarap. Wow. Tapos, buti na lang sinimulan mo kasi hanggang ngayon, nagawa ko pa rin. Wow! Ang ganda nun, ang ganda nun. Ano yung mga future projects mo na pwede natin i-look forward, ganyan? Ano pa yung pwede ko expect sa'yo as G. Lodi? Bale, 3rd year ko ngayon sa
music. Nakikita mo dati na akala ko dati ang angas ko noong 2023. Totoo, Pero oo. na-realize ko, Mas maangas ka ngayon. ang ano ko pala noon, wak ko pala dati. pero, Naman. pero alam mo yun, nagmamature ako eh. So yung music ko rin nagmamature kasama ko. And na-excite ako yung parinig sa niyo yung bago kong re-release na EP on August 1, 2025. Na parang pinakita ko doon na, alam mo yun, tapos na ako sa fun and games, tapos na ako sa, ito naman yung bagong era ng buhay ko na gusto ko i-share sa inyo. Na hopefully, makarelate kayo, parang gano'n. Ilan yung music na? Consists siya ng 3 songs. Oo, yun. Ano yan, parang mini album, EP. So, yun. Yun lang naman. Expect namin yun sa Spotify. Spotify, lahat. SoundCloud, YouTube, any music platforms. G. Lonzo, follow nyo lang. Yes. So, thank you so much for coming to my second podcast. I'm a newbie, so kung ano-ano sinasabi ko, pero ganun talaga. So, I'm here to not really parang magdaldal, but then to inspire people, not just for business owners, creatives, students, anyone. Yun, thank you guys for listening. Bye!